So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-first impressions review na naman tayo sa bagong labas na budget smartphone ngayon din ni Realme, ang Realme Note 70. Ano kaya mga upgrades dito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun, very interesting ang ating itatackle for today at yan ang Realme Note 70. So ito yung successor of course doon sa Realme Note 60X na na-review and unbox and game test rin natin yung device na yan. So again, stay tuned lang dahil bumili na ako niyan, nag-order na ako kasi ang first na order ata niyan is yung payday. At nakapag-order naman tayo sa halagang 4,200 pesos. Medyo maliit yung voucher ko niyan. Pero again, pag dito kayo bibili nga sa view products natin, meron kayo makukuha voucher. Tapos free shipping pa, below SRP pa yung Realme Note 70 dyan. So yung Realme Note 70 kasi, sad to say, it has a 4GB, 64GB lang na storage variant. Wala siyang any variant na available na 128GB. So, wala kayong option to go 128GB sa ngayon. I don't know, malay natin next time magkaroon siya. Pero sa ngayon, 64GB lang. SRP niya is 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. Pero again, pwede natin siya makuha ng for as low as 3,900 pesos. Depende sa voucher na makukuha nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo dito sa view products natin for as low as 3,900, pwede nyo makuha itong Realme Note 70. So, dyan na po kayo mag-check out dahil syempre pag SRP, that's the possible price na makukuha nyo sa mall. Kaya dito sa online, mas mura nyo siya makukuha. Dito na po kayo bibili sa ating view products. I-click nyo na yan. So, again, itong Realme Note 70 is, very interesting din naman yung specifications na ma-offer niya. Pero the sad part is the storage na. Mamaya naman tatalakayin natin yan. So, usapang specs muna tayo. Si Realme Note 70 ay merong 6.7 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720p with 90Hz screen refresh rate. So, as out of the box na Android 15 siya with Realme UI. Sa chipset, ito very interesting yung chipset dahil ito yung subok na subok or favorite chipset ko na ngayon 2025 sa budget smartphone. Unisoc T7250 with an octa-core CPU with a clock speed na 1.8 GHz and sa GPU na Mali G57. Meron siyang 13 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. Meron siyang single speaker pero yung speaker niya is up to 300% volume. Pagdating sa battery, ang laki, 6,300 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate. And meron din siyang protection, of course, IP54, water and dust resistant. So yun mga J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Realme Note 70. Tayo itatakil naman natin yung first impressions ko based sa kanyang specifications. Again, pwede tayo magbigay ng first impression based sa specification ng smartphone kasi syempre wala pa naman yung unit, on the way pa lang. Alam ko marami na sa ating mga consumers ang excited na bumili ng Realme Note 70. So, syempre, bigay ko na sa inyo yung thoughts ko about dito smartphone na to based sa kanyang specifications. So, unahin natin yung display. So, for a price tag na 3,900 to 5,000 pesos is okay naman yung kanyang screen size or display. Very typical na yung resolution niya, HD plus 720p. Hindi na tayo magreklamo dyan in 9Hz screen refresh rate. So, the sad part dito sa Realme Note 70 is hindi pa rin sila nagta-transition sa punch hole. I don't know why kung bakit ang sarap pa rin nilang gamitin yung notch display na yan na dapat talaga i-punch hole na nila. For me, that's my own opinion lang naman na if you're releasing a new smartphone, dapat makipagsabayan ka sa new design, di ba? Kasi ang notch display, so super duper outdated na design ng display. Biruin mo gagamit ka pa niya na may uka pa yung harap na hindi yung ibang mga consumers sa gabal yan sa kanilang viewing experience. So, syempre, mas better ang punch hole. Pero again, for this kind of budget, usually talaga nakikita natin naka-notch, pero karamihan naman na rin naka-punch hole. So, yun lang naman ang isang comment ko sa display. All goods naman yung overall display, screen size, resolution, screen refresh rate, in design lang, notch display. Next, mga ka-J-Vlog sa chipset. So, sa chipset is very interesting nga, nasubok lang natin chipset yan. Ilang beses na natin na-try yung Unisoc 7250 sa Infinix, sa Tecno, even the Realme C71, di ba? So, the performance of the Unisoc 7250 is outstanding when it comes to budget smartphone. Kayang-kaya niya mag-handle ng mga modern games like ML,
Honor of Kings, even Genshin nga sa lowest settings, kaya ng Unisoc 7250. Pero I don't know dito sa Realme Note 70 if kaya niya, kasi hindi po natin ma-install, to be honest, dito yung Genshin ng ganun na marami pa tayong games nilalagay. Kasi 64GB lang ino-offer niya. So, chipset, performance, asahan nyo na okay naman kahit papano itong Realme Note 70. Kumbaga, for a budget smartphone, hindi po siya mabagal. Next, ito yung pinakamahalaga, RAM at ROM. So, sa RAM ni Realme Note 70, okay yan, hindi ako magreklamo. Minimum ng 4GB. Dito lang tayo sa sakit ng ulo sa 64GB. 3,900 pesos. For me, dapat, ano na talaga 128 na. 128GB sa minimum, lalo na sa ganitong presyo na 4,000 pesos. Accept ko yung 64GB pag 3,000 below. Usually kasi ganun ang ino-offer ng mga brands, 64GB for 3,000 pesos. Di ako magreklamo dyan. Pero kung 4 to 5,000 pesos, I think 128GB is better. Sayang maganda na yung specs na ino-offer mo sa smartphone, kulang lang sa storage. I know it's expandable storage. Pwede tayo maglagay ng mga photos, videos, documents dyan sa memory card natin. Pero again, when downloading games, when downloading system storage or system software, kailangan nyo talaga dyan is yung system storage. Hindi nyo malalagay sa memory card. Kaya, mababa na talaga 64GB pag lalo na kung isa kayong heavy user or talagang hardcore when it comes to gaming or heavy user kayo sa multimedia. Makukulangan kayo sa 64GB. Pero again, since 64GB lang siya, very limited lang ang malalagay nyo sa kanyang system, sa smartphone nyo. So, sinasuggest ko, maglagay kayo ng memory card para pag magte-take kayo ng photos, ng video, mag-store ng music, dyan po nyo magagamit yung expandable storage niya. Pero again, yun lang naman ang comment ko sa Realme Note 70. Medyo nakaka-disappoint ang 64GB. Next sa camera is 13 megapixels main camera and a 5 megapixel front-facing camera. So, yun. Very typical naman yung specs niya for its price. Hindi naman na tayo magreklamo dyan. Kaya hopefully sa ating full review, ma-meet niya expectation ko when it comes sa camera performance. Kasi sa Realme C71, even Infinix Smart 10, ang bababa ng specs ng camera nun, pero ang gaganda ng camera quality. So, asahan natin, hopefully dito sa Realme Note 7, even the Realme Note 60X, medyo okay rin naman yung camera quality niyan. So, abang-abang na lang natin yan sa ating full review. Next, yung speakers. Yung speakers niya nga is single speaker, pero again, ito yung mga ginagawang marketing ng mga brands na hindi kaya maglagay ng dual steer speaker sa murang halaga. Tinataasan nila yung speaker beyond 300%, beyond 100%. So, na-try na natin yan several times sa mga ibang brand na okay naman, hindi naman sila tunog lata. Kaya asahan natin dito sa Realme Note 70, malakas siya and hopefully medyo okay yung base quality niya. At next naman sa battery is yung game changer dito for the price na 4,000 pesos, 63 mAh battery capacity. Napakagunat ng battery nito when it comes sa specs. Kaya asahan nyo, kung bibili kayo nito, magagamit nyo naman ng pangmatagalan ng Realme Note 70. Perfect to nga sa mga motor taxi riders natin na naghahanap ng makunat na battery para magamit nila sa trabaho nila. Pero meron lang tayong slight disadvantage, the charging rate. Usually kasi yung mga ibang brands din, pag nagteterno ng 6K, mataas yung nilalagay na fast charging rate. For example, yung mga ibang brands, 6K ang nilalagay nilang fast charging rate is 45 watts, 33 watts. Dito is 15 watts. Asahan nyo, ang tagal mag-charge yan. Even though fast charging ang 15 watts, it's not enough sa 6,300 mAh battery capacity. So, hours ang itatagal nyo rin. Siguro mga 1 hour 30 minute-ish, full charge nyo to. Tingnan na lang natin din sa ating full review. Observe ko kung gaano katagal din mag-charge dito sa Realme Note 70. Pero specs-wise, fast charging rate na niya 15 watts, hindi po bagay sa battery niya. And for a price tag na 4,000 to 5,000, at least 18 watts na ang pwede nating makita. So, yun lang naman, charging rate din ang medyo alanganin sa Realme Note 70 for me. Next yung design, to be honest, kamukha niya yung Vivo. Very identical siya sa Vivo design ngayon, itong Realme Note 70. Maganda naman, aesthetic. Lalo na tong color gold. Two colors lang siya, yung black and gold. Kaya ito, kinuha ko yung gold.
So, maganda naman siya and very interesting din yung ano niya, yung nasa baba ng flash na parang ano yun, LED light ba? Yan yung umuuso ngayon sa mga smartphone na nakita ko na rin yan sa Realme C71. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression so far dito sa Realme Note 70. So abangan nyo na lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito. Binili ko na to. On the way na siya sa akin. Pero kung interested na kayo ngayong payday, available siya sa SPay Later. 3 months to pay, 0% interest. I-click nyo na lang po dito yung view products natin. Mariredirect kayo sa bagsak presyo na Realme Note 70. May voucher pa pag clinic nyo to at free shipping pa po.